Eh, wala na pong gatas. Nagugutom na po si Buboy. Tara, dito lang kayo ha. Huwag mo siyang iiwanan. Bibili lang ako ng gatas sa bayan. Jose. Miss, gatas nga. Yun oh, dalawa. Nakita mo na pala si Mijares! Bakit hindi mo pa inupakan? Eh, sir. Don Manolo, si Captain Mijares ay hindi pangkaraniwang sundalo. Baka sa mga oras na to kayo na huwag isunod. Magdala ka ng tauhan mo! At huwag kang babalik dito hanggat hindi mo dala ang ulo ni Mijares!
sa ibaba, dali! Itay! 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 Babae! Babae! Dali niyo yan. Dahan-dahan lang. Paano ito? Sige, tulungan niyo. Halika, boy. Hindi bagay, sir, maging isang ina. Bastos talaga si Billy kahit kailan. Bilisan niyo dyan. Alam ko, Fidel. Ang kapi ang sinapit mo. Walang lihim sa ibaba na hindi ko nalalaman dito sa taas. Alam ko isa ka mabuti sundalo, kaya kita tinanggap dito. At ang nakakalaban mo ay isang kurap na mayor. At isang taong masama, si Don Manolo. Anong binabalak mo ngayon? Gusto ko mabigyan ng katarungan ang sinapit ng aking pamilya.
Huwag ka nang tumakas. Sumpangis ka man ng hayop dito sa gubat. Sa laki ng atraso mo sa pamilya ko, hindi ka patatawarin ng bala ko. Itay! O bakit? Alam niyo po si Buboy, pinaliguan ni Aling Lagring. Ang bango-bango. Ah, ganun ba? Puntahan natin. O ikaw, kumusta ka na? Mabuti po. Halika. Senyo! Dali! Lagring, sandali lang. Hindi ka ba nakakalata? Ginagawa ka lang yaya ng anak ni Fidel? Tignan mo ang sarili mo. Wala ka pang asawa, mukha ka ng nanay. Lagring, bakit di mo ako subukang mahalin? Kahit isang dosen ng anak, kaya kitang bigyan. Bastos! Sino pa nagmamalaki mo? Si Fidel na isang sundalo! Iwan mo ako! Pili! Pag ayaw sa'yo, huwag mong pilitin. Malalim ang iniisip mo, Fidel. Hindi kita masisisi sa sinapit ng iyong asawa. Ganyan din ang naramdaman ko nang mamatay ang aking ina. Naramdaman ko wala nang inang mag-aaruga at susubaybay sa akin. Wala nang inang maangarap para sa aking kinabukasan. Nang dalhin ako ni Tatang dito sa bundok, nakalimutan ko na lahat. Mahirap makalimutan si Aurora Lagring. Naging bahagi na rin siya ng aking buhay. Kung nakinig lamang ako sa kanya. Naiwan ang pagsusundalo. Hindi sana namin sasapitin ito. Marami pang panahon ng darating, Fidel. Sariwa pang sugat sa iyong damdamin. Makakalimutan mo rin siya pagdating ng araw. Jose! Lara, tama na yan. Magsiahon na kayo. Sandali ha! Tawag ako ni Nanay Lagring! Bugok! Hindi kayo! Tawag tayo! Matagal-tagal na rin panahon ang tinigil mo dito sa kabundukan. Malalaki na ang mga anak mo. Hindi ba naisipang magbalik loob sa pamahalaan? Ayaw ko nang maalala mga nakaraang, Commander. Ang nangyari sa aking pamilya.
ay tinuring ko na isang masamang panaginip. At ayaw ko nang bumalik sa pamahalaan. Sapagkat dito sa bundok, dito ko nakita ang pagmamahalan ng bawat isa. Walang mahirap at walang mayaman. At walang mga walang marunong. Walang inaapi. At walang nangaapi. Paano ko lilisanin ang kabundukang ito? Paano? Hindi ka kaya binubulag ng iyong paniniwala? Anong ibig niyong sabihin, Commander? Ang ideolohiyang nakabaon sa iyong isipan ay siya rin nagbibigay lakas loob sa isipan ng mga nakikibaka at namumuno. Katulad mo, naranasan mo na ang hapdi ng kasawian. Posibleng maulit yan dito sa bundok. Dahil sa mga katulad natin, ay hindi mawawala ang ahas. Ahas na sumisira sa mga magkakaibigan. Ahas na sumisira sa mga magkapatid, sa pakikibaka at kapatiran. Tandaan mo, Fidel, mas mabagsik ang kamandag ng ahas dito sa bundok kaysa ahas sa lungsod. Dating gawin, misis. Asa na yung para sa amin? Para saan to? Di ba ting dadang kayo dito? 1,000 binibigay niyo sa amin? Pangkapin niyo yan. Hindi ba't obligasyon niyo magbigay tuwing darang kayo dito? Hindi kayo marunong magtanda. Pasensya na ho kayo. Dadalhin po namin yan sa palengke. Basta! Yung dating gawin, kukunin namin yung para sa amin. Sir! Sir, wag na ho! Hoy! Kayo dalawa dyan! Para Ibaba niyo sa awatin banyaras na! ho. Sigurado ka bang dito nagpupunta yung mga abusadong sundalo? Sa ayon sa ating informe, madalas pumunta rito mga sundalong nanggugulo. Mamaya nandiyan na yan. Ayan na. Waiter! Sir! Yes, sir. Saan ka umbit? Yes, sir. Bilisan mo! Yes, sir. Dali! Yes, sir. Waiter! Sir? Saan ka pambir? Sir, wala na ako kaming beer. Sino may sabi sa'yo wala? Wala na. Saan ka pa? Sir, talagang wala ng beer eh. Katunayan nga ho, magsasara na kami, kaya pwede sana, pakibayaran na. Ano magsasara? Tayo na. Si Commander, nandun. Darating ang ating mga armas mula sa Hilaga. At ayon sa itaas, kailangan mo natin mangalap ng mga tao at palakasin ang ating simulay. Magandang araw po, Commander. Ninakaw po yung aking kalabaw na katulong ko sa aking kabuhayan.
Fidel. Bigyan mo ng kasagutan ang kanyang karaingan. Oo, Commander. Huwag niyo akong patayin! Maawa po kayo! Maawa ko kayo sa akin! Totoy, bubuhayin kita. Pero itatak mo sa iyong isipan ang pangalang Commander Buhawi. Sige, makakalis ka na. Good morning, gentlemen. Ipinatawag ko ang komperensyang ito upang pag-usapan ang pag-aambus na ikinamatay ng ating mga sundalo. And according to our highest-ranking military officials, the purpose of this operation is to get Commander Buhawi at all costs.
Magtatagal. Si Fidel, siya lang bahala sa iyo. At siya na lang ang magpapatuloy ng ating simulain. Anak. Marahil ay alam nyo na at narinig ng iba sa inyo ang naging habilin ng yumaok kong ama. Mula ngayon, si Commander Fidel na ang magpapatuloy ng kanyang simulain. Puno ako! Mga kasama, hindi naman kaila sa inyo na malaki na rin ang hirap ko sa simulaing ito. At kung meron bang ibang dapat na mamuno, walang iba kundi ako at hindi si Fidel. Ngayon, Fidel, ipakita mong karapat-dapat niyang mamuno sa samahan ito.
Tinatanggap ko ang amon mo, Billy. Noong pa man, napalapit ka na sa akin at ang mga bata. Napawi ang aking kalungkutan. Nagkaroon ng saysay ang aking buhay. Inisip ko may magmamahal sa aking katandaan. Ngayong wala na si Tatang. Sino pa magmamahal sa akin? Handa akong magmahal. Ngayon pang, ikaw ang nagsilbing ina ng aking mga anak. Walang dahilan para hindi kita mahalin. Nakakaigit si Commander, no? Oo nga. Parang ganito. Bakit? Magsama kayo, mga tarantado.
Itiwan mo siya! Walang hiya ka. Sukdulan ang kasamaan mo. Sana noong pa pinatay na kita. Lumayas ka na. Bago mauubos ang bait ko. Layas! Bilisan nyo! Ang bagal-bagal nyo! Bilis! Dali! Dali! Tamo! Dali nyo! Kalaban! Salamat ho. Sino ho sila? Commander Fidel. Bilang ganti, kunin niyo na yung 3 sakong bigas. Salamat ho. Huwag po! Maawa na po kayo sa akin! Maawa na kayo sa akin! Awa niyo na! Maawa na kayo! Maaari bang makisuyo sa'yo? Kakausapin ko lang si Commander. Aliho kayo. Commander, may gustong kumausap sa inyo. Bakit ho? Commander, Peray po ang aking apo. Wala pong nagawa ang ustisya at nagbibingi-bingihan. Kaya po ako lumapit sa inyo upang bigyan ng katarungan ang sinapit ng aking apo. Kaya kung maaari po, tulungan nyo kami. Hayaan nyo ho. Bukas na bukas din. Bibigyan natin ng hustisya ang sinapit ng iyong apo. Brother! Oh! Baba! Sige! Dali yan! Dali! Teka! Brother! Ano po ba yun? Ano po sa amin? Maawa na po kayo sa amin. Huwag na kami patayin. Matakaw kayo sa laman. Ang mga tarantadong pulis na katulad nyo, ginagawang pataba sa lupa. Pauna na kayo sa impyerno. Tayo na.
fire! Hold your fire! Tayo na! Sir, kapitan nyo na. Ay, bakit tayo umatras? Ba't yan ang dahilan kung bakit tayo narito sa bundok? Silang pumatay sa ating mga kasamahan! Natutuwag na ba kayo? Hindi mo ako naintindihan. Sir. Take a seat. Thank you, sir. What is the result of your recon patrol, Captain? Sir, nakaengkwentro namin ng mga rebelde sa pamumuno ni Fidel. Pero matras sila nung makilala kami. Nasa puso pa rin ni Fidel ang pagiging sundalo. Sayang. Isa pa naman siya magiting na kawal. Kaya lang hindi niya kayang labanan ng kasawian. Nadulot ng maruruming lider ng ating lipunan. Sir, sana naman tuloy yung panukala ng pamahalaan tungkol sa amnesty. Isa na ako sa tutulong sa kanyang pagbabago. Kung mangyayari yun, ako mismo ang magpapasuko sa kanya. Itay! Tatay! Tatay, si Baboy naapoy ng lagnat! Anong gagawin natin? Pababayaan na lang ba natin tumirik ang kanyang mga mata? Ano, tatay? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Walang doktor, walang hospital, walang malalapitan. Minsan ako nangarap na maging isang doktora. Pero hindi ko na inintindi yun. Dahil anak lamang ako na hindi makapagpasya. Halos dinanas ko na habulin tayo ng mga sundalo. Na halos wala na halaga ang buhay. Para tayo mga sisiw na nagtatago sa mga lawin. Ba't hindi ka nalang sumuko, tatay? Intindihin mo naman kami. Hindi pa huli ang lahat, tatay. Jose, si Buboy. Tama ang mga anak mo, Fidel. Masyado nang malaki ang pagkukulang mo sa kanila. Iba ka na ngayon, Fidel. Masyado kang naging mapusok at marahas sa pagpapasya at pagpatay. Ilang buhay pa ang kikitlin mo. Bakit, Fidel? Bakit? Sumuko na tayo. Alang-alang sa mga anak mo.
Diyos ko, kung napakalaki man ang aking pagkakasala, ituro mo po sa akin ang daan para maituwid ko. Huwag niyo pong kunin sa akin si Buboy. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Na sana'y pakinggan niyo ang aking mga dalangin. Tay! 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 Boboy? Itay! Boboy! Boboy, anak! Tay! Magaling ka na, anak. Opo, Itay. Maraming salamat po. Dati ho pala kayo sundalo. Ano pong dahilan at naging rebelde kayo? Matagal ng panahon yun. At ayaw ko nang maalala. Ang nangyari sa buhay ko ay pinagbayaran na ng may pagkakautang. Ano bang pakay niyo? Amnesty ho. Kung bibigyan ho kayo ng pamahalaan ng isa pang pagkakataon, susuko ho ba kayo? Napakadaling sabihin ng pagsuko. Pero napakahirap gawin. Mangyayari lamang yan. Sa isang matuwid na pamamaraan. Una, kakausapin ko ang aking mga tawan. Pangalawa, lupa, hindi balang kailangan. At kung sakaling magbababa kami ng armas, yun ay kay Colonel Esplana lamang. Nabalita ako nangyari kay Aurora at sa mga bata. Huwag na kayo magpaligoy-ligoy pa, sir. Alam ko nandito kayo para pasukuin ako at ang aking mga tauhan. Ang pagbabalik loob mo sa pamahalaan at ang iyong mga tauhan ay ginagarantiyan ko, Fidel. Lalo na ang kanilang kaligtasan at ang magandang kinabukasan ng mga bata. Siguruhin niyo lamang, sir, na ang pagbaba namin ng armas ay may mararating, hindi kabiguan. Ang matuwid kong pakay ay may kabuluhan. Matagal tayo nagkasama at kilalang kilala kita, Fidel. Ang magandang layunin ng pamahalaan ay karapat-dapat sa mga rebeldeng katulad nyo. Pasensya na kayo, sir. Naniniguro lamang ako. Minsan na akong nadapa. Ayaw ko nang maulit. Mga kasama, hinihingi ng pamahalaan ang ating pagbabalik loob. Bibigyan tayo ng amnestiya upang makapamuhay ng tahimik. Makakapiling na ninyo ang inyong mga pamilya. Mabibigyan ng edukasyon ang inyong mga anak at mga lupang sasakahin na magiging atin pagdating ng panahon. Ito na ang pagkakataong hinihintay natin. Iiwanan natin ang kabuntukang ito at malaya na tayong mamumuhay. Commander, alam na ba ito sa taas? Kabay King, ang pagbaba ko ng armas ay hindi ko sariling pagpapasya. Ito'y pangkalahatan.
Fidel, ang kahulugan ng pagsuko mo ay kalayaan. Hindi ako nagkamali. Ikaw pa rin ang dating si Mijares na nakilala ko. Pare, yan na ba yung inaanak ko? Ang laki na ng utang ko dyan. Pare! Bayaan mo, Mijares. Gagawin ko lahat ng magagawa ko upang magkasama tayong muli. Ibaba niyo ang mga armas niyo. Mga hudas. Isinyawa ka mong tanan! Isinyawa mo! Nagkaroon ng katuparan ang simulaing ipinaglalaban ni Fidel
na naging tatak sa isipan ng mga rebelde at mga sundalo. Tinupad ng pamahalaan ang pangakong amnestiya, edukasyon at pangakong lupa na nakamit ng mga anak ni Fidel, Lagring at mga kasamahan. Ngunit marami ang nagtatanong at naging palaisipan sa lahat. Kailangan pa bang magbuwis ng buhay, dumanak ang dugo, gumamit ng bala at karahasan? Kailangan ba ang himagsikan para sa kapayapaan? Tayo'y Pilipino, isang diwa, isang bansa.